Magandang gabi po sa ating mga kapatid, ganun din sa mga bago po dito sa ating online gathering. Welcome po kayo dito palagi. Ganun din, sa ating prayer meeting ay patuloy po tayong manalangin, mga prayer requests ng ating mga kapatid at ganun din sa mga nangyayari sa mga panahon na to. Nais ko po ipakilala sa inyo ang tagapagsalita po natin ngayon. Mabait po siya, guwapo, at patuloy din ginagamit ng Panginoon sa mga kabataan sa Bambang Christian Church. Hindi ko na po patatagalin, si Homer Francisco. Ayos yun ah. Ayos yung bata na yun ah. Gwapo din eh. No? Magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon po ay patuloy tayo na sa ating prayer meeting dito sa ating lockdown. No? Hindi tayo makalabas. Ganun pa rin ay sama-sama tayo na manalangin sa ating Panginoon para sa ating mga prayer requests at sa mga nangyayari sa mga panahon na to. Yung intro kanina, parang yung mga nangyayari ngayon sa mga Pinoy, yung kaka-TikTok. May napapanood na ako na comparison mula sa iba't ibang bansa. Comparison dito sa Pilipinas. At madami sa ngayon ang nagpa-panic buying, nag-hoarding, pero dito daw sa Pilipinas ay may crisis na, no? Pero yung hinaharap natin ay nagagawa pa din natin na yung mga Pinoy ay magsaya at magbiro. So likas sa atin yan, no? Paano pa kaya kung isang mananampalataya, dahil ang galak na isang Kristiyano ay nagmumula sa pag-asa na meron tayo sa ating Panginoong Hesus. At hindi mapapantayan yan ng anumang meron dito sa mundo. Anumang bagay na nandito sa mundo. Sa mga gantong panahon na meron tayong kinakaharap na crisis, na nakakatakot na sakit at iba't ibang mga problema, ay parang nasa school lang tayo niyan. May nakakalimutan tayong gawin assignment. Ang nangyari, tinulungan ka ng kaibigan mo. Nawalan ka ng baon. Binigyan ka ng kaibigan mo. Bumagsak ka sa exam. Andiyan ang kaibigan para pasahin ka. Sa aking sariling pananaw, nung ako'y nag-aaral pa lamang, nung mga panahong high school pa lamang ako, ay madami ako nagiging kaibigan. So pala kaibigan ako, pero ngayon, hanggang ngayon, ang nananatili lang ay 4 lamang na tao. Pero iba pa yung mga nakakasalamuha ko sa church. Lahat tayo ay may kaibigan. Diba? Tama po ba? Yung iba pa nga ay nagiging kaibigan na. Tama ba? Ang mga kaibigan natin ay importante at magandang parte ng buhay natin dahil sila yung tutulungan at makakasama natin sa pag-explore dito sa mundo. Sa lahat ng importanteng kaibigan na meron tayo, ay yun ang ating Panginoong Hesus. Mababasa po natin dito sa John 15, verse 9 to 15. Dito po tayo mag-focus sa teksto na to. Basahin ko po sa verse 9. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Next verse. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo, at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos, na kayo'y magmahalan sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo ay aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawagin mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinalam ko sa inyo. Bago pa po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na banal,
tapat na Diyos. Kami po ay nagpapasalamat muli sa oportunidad na ito. Kami po ay manalangin sa inyo, lalapit. Patuloy po kami nagtitiwala na inyong sasagutin ang aming mga panalangin. Ganun din, Panginoon, ay ang pagsagot po ninyo ay aming pong ikinakagalak, lalo-lalo na po sa aming nararanasan sa panahon na to. Kayo po siyang aming pinagkakatiwalaan sa mga bagay na aming pinoproblema, sa mga bagay na aming pinapasalamatan ay aming din itinataas sa inyo. Kayo lamang siyang mapapupurihan sa mga gabi na to, Panginoon. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, paano ba magkaroon ng kaibigan? Yan ang tanong sa ating topic na ngayon. So, himay-himayin natin ang bawat letra na meron sa English ng kaibigan. Friend. So, ang unang letter ay F. F means find something in common. So, ito yung unang step at napakalagang step, no? Para tayo magkaroon ng isang kaibigan. Ano ba ang katangian na nakita mo sa kanya na meron ka din sa iyong kaibigan ngayon na nag-i-exist? Pwedeng pareho kayo ng hilig, pareho magaling sa isang bagay, pareho ng crush? Pwede ba yun? O kaya naman pareho kayong tahimik. Ngunit ang Diyos Ama na nasa langit ay may mas higit pa na ginawa. No? Ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao, bumaba sa lupa mula sa langit at nanirahan sa mundo tulad natin. Pero hindi maaari na tawagin natin automatic kaibigan natin ng Panginoon nang hindi natin siya nakikilala. Ganoon din sa ating mga kaibigan, di ba? Hindi natin pwede sabihin, kaibigan ko yan. Samantalang hindi mo pa siya nakita. Friend mo lang pala sa Facebook. Hindi porket mabait tayong tao ay kaibigan na tayo ng Panginoon. So, tinuturo dito sa Biblia na tayo ay kaaway ng Diyos dahil siya ay banal at tayo ay mga makasalanan. Hindi ito maaaring magkasama sapagkat sinabi dito sa 2 Corinthians 6 verse 14, sapagkat anong pagsasama mayroon ang katuwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. At sabi dito sa Isaiah 64 verse 6, tayo ay parang basahang marumi sa paningin ng Diyos. Ngunit dito sa Romans 5 verse 8 to 10, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga, ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo ay mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa, ngayong nangagkasundo na ay nangangaligtas tayo sa kanyang buhay. So ito yung tugon doon sa pagiging kaaway natin, pagiging marumi sa paningin ng Diyos. Kaya pumarito ang ating Panginoong Hesus ay para ibahagi ang salita ng Diyos at para ipako at mamatay sa krus, kung saan inalay niya kanyang sarili para sa kasalanan nating mga tao, para maligtas sa galit ng Diyos. Hindi rin siya nananatiling patay sapagkat siya ay nabuhay namang muli. Ngayon ay kasama niya ang ating Diyos Ama. At sabi doon sa teksto natin, sa verse 13, walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Napakagandang teksto, no? Para ating panghawakan. At sa step na to, sa letter F na to, find something in common. Ang step para tawagin niya tayong kaibigan ay lumapit tayo sa kanya sa isang maiksing panalangin, humingi ng tawad sa mga kasalanan mga nagawa, hingiin na iligtas tayo sa apoy ng impyerno. Ang Panginoong Hesus ay pumarito upang ang mga sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang banal na Diyos na kaaway natin noon ay tinawag na din tayong mga banal at isang kaibigan. Then, the next letter is R. Real love. Sabi dito sa teksto natin, sa verse 9, kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minahal ko kayo.
manatili kayo sa aking pagmamahal. Verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y mananatili sa kanyang pag-ibig. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at ang inyong kagalakan ay malubos. Ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So itong mga susunod na verse, mga letter mula sa R hanggang sa D, napakalagang bagay yung sa F, at itong after ng F ay yung mga susunod na letter ay para sa mga mananampalataya na. Ito ay isang utos ng Panginoong Hesus. Magmahalan tayo sa isa't isa. Mahal ka na ng kaibigan mo. Ang tanong, mahal ka ba niya? Basahin natin itong 1 John 4, 7-8. Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Verse 19, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Ang Panginoon, ang source ng love natin, no? Sa Kanya nagmula lahat ng magagandang bagay dito sa mundo, nang dahil sa Kanyang pag-ibig ay meron tayong makakain. Lalo na sa ganitong panahon ng krisis. Meron tayong tirahan, kahit mga ibon na wala naman trabaho, ay nabubuhay dahil mahal sila ng Panginoon. Paano ba natin may papakita ang pag-ibig sa ating mga kapwa? At the same time, yung pag-ibig para sa ating Panginoon. Basahin natin itong 1 Timothy 2 verses 1-3. Sabi dito, una sa lahat ay isinasama ko na gawin ang mga paghihiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. Ulitin ko po, una sa lahat, paano natin maipapakita ang pag-ibig? Ay isinasamo ko na gawin ang paghihiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. The next verse, patungkol sa mga hari at sa lahat ng nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. So sa mga bagay na to, sa verse na to, sinasabi na napakahalaga, lalo na to sa mga nangyayari ngayon, na tayo ay manalangin palagi, patuloy tayong magtiwala sa Diyos, pamamagitan ng paghiling sa Kanya, ganun din sa mga nakakaaway natin, ay maging pamagitan natin, tayo maging pagpasalamat sa kung ano mang meron tayo ngayon. Ganun din, patuloy natin papanalangin ang mga nasa mataas na katungkulan upang tayo may mamuhay na tahimik at payapa sa buong buhay natin. At ito'y nagagalak, no? Ang Panginoong Hesus, ating Diyos, ating tagapagligtas ay nagagalak sa mga bagay na ito. At sabi doon sa verse 14 sa ating teksto, kayo aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Ang tunay na kaibigan, sinasabi dito sa R, ay tayo ang mga kaibigan natin. Ang Panginoon natin, tinutulungan tayo. So tayo din ay magtutulungan. The next letter is I. Inspire. Sabi nila, malalaman ng iba kung anong ugali mo kapag nakita nila yung kaibigan mo. Dahil syempre, sa tagal nyo magkasama, magkaibigan, ay nagiging magkapareho na kayo. Isa na kayong role model sa bawat isa. At ganun din sa ating bahay, sa ating mga tahanan. Kung paano natin nakikita ang ibang tao, ay malalaman natin ganun din ang kanilang mga magulang, kung paano sila doon sa kanilang bahay. Nalalaman natin sa mga ganung bagay. Magiging role model nila. Magiging magkasama nila na matagal. At may mga na-adapt tayo na ugali o pag-ugali sa ating mga kaibigan. Tama po ba?
At dito sa Matthew 5:14 to 16, sa verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin mga pinaniningasan ang isang ilawan at inilagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay. Verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Sapagkat tayo, tinatawag tayo na mananampalataya na ilaw ng sanlibutan. Dahil sa mundong ito ay napakadilim, puno ng kasalanan. Maging role model tayo dito sa mundo na ito dahil ang Panginoon ang pinapakilala natin habang tayo nabubuhay dito. At kapag nakita ng ibang tao yung pagbabago na ginawa sa atin ng Panginoon, maluluwalhatin natin yung Ama na nasa langit. Sa mga gantong panahon na hindi natin nakakasalamuha yung mga kaibigan natin, mga classmate natin, mga katrabaho natin. At dahil sa lockdown, meron pa din tayong paraan para makapag-inspire sa tao. Lalo na ngayon, madami na nag-aalala, madami din natatakot. At yung pagbabahagi ng mga Bible verse sa ating mga social medias ay isang malaking bagay na para makapag-inspire sa ibang tao. Sa mga friends nyo sa social media. And the next letter is letter E. So medyo hindi ko alam yung mga pagkakaiba na itong inspire and encourage, pero iba sila ng spelling. Sabi dito sa 1 Thessalonians 5 verse 11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginawa ninyo ngayon. Ang mga kaibigan ay nagtutulungan. Tulad ng pagtulong sa atin ng Panginoon, ang Panginoon ang ulo natin sa church at tayo ang kanyang katawan. Hindi pwedeng mabuhat ng isang daliri ang mabigat na bagay. Pero kung lahat ng daliri ay nagtutulungan, kaya nito buhatin ang isang mabigat na bagay. So, ganoon din tayo. Kung tayo ay nananalangin, tayo lahat ay patuloy na nagtitiwala sa Diyos, itong maliit na bagay na to, dito sa mundo, itong problema natin ay ating masasagot itong mga problema na to sa tulong natin, Panginoon. Kaya, magtulungan tayo tulad ng pagtulong natin sa ating mga kapwa. Magbigay tayo ng mga suporta sa isa't isa. Tiyak na makapagbibigay ito tayo ng saya sa mga tao na ating mga pinagpipray, ating mga tinutulungan, ating mga frontliners, no? Mga tinatawag na frontliners. At ito yung sa encourage. Then the next letter is N. Never stop caring. Paano? Sabi dito sa verse 26, at kung aking isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya, o kung isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak kasama niya. Kapag ang kaibigan natin ay nagkakaproblema, agad natin siyang tinutulungan. Diba? We rise by lifting others. And parang ito yung sa hashtag natin ngayon sa We Heal as One. Ayaw natin na malungkot ang mga kaibigan natin. Ayaw natin na malungkot mga kapamilya natin. Mayroon tayong Ama dito sa mundo. At the same time, mayroon tayong Ama sa langit. Siya ay mahabagin at naririnig niya lahat ng ating mga hinaing sapagkat ang Panginoon, He cares for us. No, kaya nga ayaw niya na tayo na mapunta tayo sa impyerno. Kaya nga pumarito ang ating Panginoong Hesus. At ganoon din, kung meron tayong mga problema o sakit, He never stop caring. Then the next letter is letter D. Last na to. Do the right things. No, meron akong i-share sa inyo. Isang kalokohan to nung bata pa ako.
Ganito pa lang ako kaliit. At may kapitbahay kami, no? Naging kaibigan ko siya, kaedad ko siya, at nagkaroon kami ng sa bahay namin, nagkaroon kami ng isang universal na remote. Kami ay, nung gabi na yon, pumunta kami sa isa pa naming kapitbahay, at pinapatay namin yung TV nila. Since universal yung remote namin, so kahit anong TV na i-shutdown namin ay mapapatay namin. At hindi ko ito i-share para gayahin ng mga bata o kahit matanda. Dahil nagpapakita lamang ito na mali yung naging kaibigan ko ng mga panahon na yan. Pero ang nais ng mga magulang natin, no, na yung mapabuti tayo sa anumang mga bagay. Ganoon din yung mga kaibigan natin. Para di tayo mapariwara, kundi maitama pa tayo. At sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapagpakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So kanina sinabi sa Biblia na tayo ay ilaw ng sanlibutan. Siyempre, kailangan role model tayo. Maging tagatupad ng salita. Ang kaibigan natin, sinabihan mo ng problema, nagbigay sa iyo ng advice, o kaya nakarinig ka ng message sa preaching service o prayer meeting, hindi natin kayang sundin. Dahil gusto natin yung ginagawa natin kahit masakit sa iyo. O kaya nahihirapan tayong baguhin ito kasi nakasanayan na natin. At kahit mahirapan ka dahil nakatuon ka lang sa sarili mo, doon na tayo nagkakamali. Dahil hindi natin pinakinggan ang nakikita ng iba na tama. Wala tayong choice. No? Nagtanong pa tayo pero tayo din yung masusunod. Tayo din ang papakinggan. Sarili lamang natin. So nakarinig tayo ng advice mula sa ating mga magulang, payo ng kaibigan, at pinakamahalaga ang utos ng Diyos mula sa Biblia. Dahil alam ng tunay na kaibigan natin, ang Panginoong Hesus, kung ano ang mas makakabuti para sa atin. So sa pagsunod sa kanyang salita ay maaaring mahirap sa simula, ngunit hindi doon natatapos ang goal ng isang Kristiyano. At yung maging isang kapareho ng ating tagapagligtas. Sapagkat nasusulat dito sa Biblia, no? Kayo yung pakabanal dahil ang ating Panginoon Jesus ay banal, ang ating Diyos ay banal, at may ama tayo sa lupa, at may ama naman din tayo sa langit. Ngunit ganoon din, meron tayong kaibigan dito sa lupa, at meron din tayong kaibigan sa langit. Ang Panginoong Jesus na nakakaalam ng mas makakabuti para sa atin. Sabi sa teksto natin sa verse 15, hindi ko na kayo tatawagin mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon at nais niya na tayo ay magtiwala sa Kanya sa mga panahon nito, sa mga susunod pa. Nais niya na sundin natin ang Kanyang utos. Nais niya na makinig tayo sa Kanya. At nais niya na may madala tayo sa Kanya na maaari niya na maging kaibigan sa ating mga pamilya, lalong-lalo na din sa ating mga kaibigan, sa mga nakakasalamuha natin sa araw-araw. Pagpalain tayo ng Diyos sa Kanyang mga salita. Magandang gabi po.